Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tribe Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batigang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tribe Media Broadcasting. 8 Tribe Media Bro Incorporated. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong issue at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tribe Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Tribe Media Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan, Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi ko lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw, number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. O naman si Peter Calistas. Welcome po sa Hataw sa Balita at komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, muli po kami mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating pong palatuntunan, ang Hataw sa balita at komentaryo. Nakatatampukan po ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. Siyempre po, welcome ang inyong mga reaksyon sa ating pong palatuntunan. Ang ating pong mga landline o numero na maaari po ninyong tawagan, ang landline ay 412-0288 at ang text line po natin 0977-342-1644. Meron tayong bagong website ho. Isa na lang ang pupuntahan ninyo. Lahat po makikita nyo na. Bisitahin po ang aming website. I-type lamang 8trimedia.com. Yung pong 8 ay number po yun. One word po ang 8trimedia ho. One word, 8trimedia. 8 is number. .com. Ayun lang po. Puntahan ang radio broadcasting para sa listahan ng mga programang maaari niyo subaybayan sa aming himpilan. Meron po tayong live streaming feed via Ustream
@ATRTV at mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Pero hindi na po natin patatagalin, ho. Ang daming umaalma. Ang daming umuungol. Dahil po dito sa ginawa na naman ng Supreme Court. Ano ba nangyayari sa Korte Suprema? May batas, ayaw gamitin ng batas. Gumagawa sila ng sarili nilang batas. Sana itong mga maestrado na to, kumandidato na lang na congressman o kaya senador. Tapos doon sila magpanukala ng sarili nilang batas. Hindi ba? Oo. Katarantaduhang malaki po eh. Akalain mo, plunder. Sabi, plunder, capital offense yan, di ba? Mga kaibigan. Ba't may bail? Sabi sa batas, walang bail. Tapos may bail. Para saan yung plunder? Para at naghirap pa tayo na magsabatas ng plunder. Di ba? Saka, parang sinabi rin ni Carpo, sana gumawa kayo ng batas na pagka 91 anyos, accepted. Wala namang ganun batas eh. At saka wala naman daw sa pleadings ni Enrile yung humanitarian consideration. Kaya nagtataka si Associate Justice Leonen, saan nila kinuha yung humanitarian consideration? Ang hinihirit daw Sino ba nagpunente ng si punyeta? ano yata, si Bersamin. Bersamin. Si Bersamin. Oo. Punyeta ba yan o punente? Wala eh. Paano ho yun, mga kaibigan? Di baliwala ng kasong plunder. Ha? Mabuti pa yan, may piyansa. Yung bang malversation meron? Wala rin. Walang piyansa yun eh. Pero depende yun. Depende siguro sa amount, no? Hindi naman. Depende sa yung gravity ng kaso. At nasa discretion din ng korte yun. Ayun po eh. Ang dami nating katarantaduhang naiimbento, no, ng mga justice, na mga pananalita. Kung papaano tayo paniniwalain, mga kaibigan, doon sa mga desisyon nila. Ang masama po, asan ba yung Yung cellphone eh. Hindi, iniram ni ano. Nandun. Kasi may babasahin ako ron eh. Oo. Tsaka ang sinight doon, yung universal human rights. Studio? Oo. Yun ang inano ron. Universal Studio. Ang sinight. Tayo anya pumirma doon. Na pagka merong compassion dapat, pagka ganyang mga edad na at may sakit. Selected justice daw, di ba? Sabi nung sabi nung 4 na maestrado. Di tama. Ano ba itong mga ito? Template? Para doon sa iba pa. Ha? Para makalaya din yung iba pa. Yun na nga. Mga kaibigan paano yung, may kanina may napapakinggan ako, yun daw mahihirap, dapat i-applyan. Alam nyo hindi pwede. Alam nyo hindi naman nila gagamitin niya sa mahirap eh. Hindi ba? Sa influensya lang. Hindi, kahit sa influensya, tignan mo, halimbawa, yung kay Halusos, baka, kami nagsasabi noong pa noong desisyonan yung kaso ni ERAP, yung disqualification ni ERAP. Ba't ano palagay nyo ron? Hindi ba? Bakit ang nakapagtataka rito, ang sumisira ng rule of law, ang Supreme Court? Nako, delikado yan pag hindi na naniwala yung tao sa Supreme Court. Oo, baka nga po lusubin na kayo ng taong bayan yan. Sabi nga namin sa inyo, hindi importante rito sino nagnakaw, o kung sino-sino mga magnanakaw. Ang importante po, merong isa tayong Korte Suprema na kung tawagin nga natin last recourse. Tama. Takbuhan po ng mga tao na sa palagay niya napagkaitan siya ng katarungan. Paano ho yan? Maniniwala pa ba tayo sa ganyang klase ng Korte Suprema? Nako. Na binababoy po ng mga maestrado. Kahit naman hindi kami justice simpleng-simple lang po Ang plunder,
katulad ng mga kasong murder, Rape. ng rape, wala pong piyansa yan eh. Correct. Ba't nagkaroon ng piyansa? Tama. Ganun kasimple lang po. Yung ba namang simpleng bagay na yun kailangan pa nating magtapos sa Harvard para maintindihan lang natin yung bagay na yun. Tsaka sinampal nila yung dyan Sandigan Bayan dahil di ba hindi pinayagan ng Sandigan Bayan na makapag-bail si Enrile. Oo. Tapos tumakbo nga sa kanila. Tapos sila binaliktad nila yung desisyon ng Sandigan Bayan Maging yan naman Sandigan Bayan, di mo rin masasandigan yan Oo. Hindi ka rin makakasandig dyan bakit? Depende lang. Kung si Jinggoy nga Oo. nabibigyan ng kwan Konting kibot, no? Ubuhin lang Suminga lang nakakalabas na ng kulungan Pinapayagan ng korte. Wala na po. Pagka ganito ang sistema natin, mauwi tayo sa gera. Gera na lang. Hindi ba kung ganyan lang din po? Akalain mo gumawa pa ng batas? Pinaghirapan yung batas, ginastosan ng panahon. Panahon ng taong bayan yun na binabayaran. Pera ng taong bayan ang ginamit. Ito mga mamamayan na naghahangad na maputol ang katiwalian sa gobyerno dahil sa mga pandarambong ng mga nasa pamahalaan, akalain mo akala nila, umaasa sila pagka nandambong ka, sige loko, makukulong ka, hindi ka na makakalabas. Habang buhay ang parusa sa'yo. Hindi ka rin makakalaya dahil di ka pwede magpiyansa. Wala na yung pag-asa na yun. Tsaka yung Ninakaw na yung pag-asa. Yung Hindi lang pera, pati pag-asa ng taong bayan, ninakaw na. ano na to parang baliwala na yung 1 million march, no? Wala na. Dahil yung 1 billion march na yun ang nagsulong na maipakulong yung mga yan Hindi, kahit na hindi. Basta may batas tayo Hindi ba? Katulad si ERAP. Ngayon lang ba ginawa ng Korte Suprema yan? Hindi Nagiging bisyo na Bisyo na ng Korte Suprema na baluktutin ng batas. Hindi natin alam kung itong mga damuhong ito, merong kumokontra pero para bang nag-uusap lang sila Kunyari kami, dissenting. Kayo naman ang gagawa ng decision, dissenting naman kami kunyari. Hindi ba? Paano yan? Hindi ba pwedeng i-apply yan doon kay Jinggoy? Kasi humanitarian. Kung sabihin niya may sakit yan, hindi mo napansin, di ba nung nakakulong si Enrile, puro may sakit siya? Oo. Lagi siyang may sakit. Nasa ospital lang yan Lagi siyang nasa ospital, doon na nga siya dinala. Pero nung nung i-announce yung bail. hindi. Yung decision na ibababa ng Korte Suprema. Lumakas na si Enrile. At nakapunta pa ng Sandigan Bayan. Hindi ba nagpa-interview pa? Sa media. At hindi yun Hindi pa yun. Yun naman Sandigan Bayan, binuksan. Tapos na office hours. Nag-extend sila ng trabaho nila, ang sisipag ng Sandigan Bayan. Alang-alang kay Enrile Kung sabi nga kanina sa isang programa sa radyo, may ini-interview sila. Babae, profesor yata yun. Sabi nung dapat i-apply ito sa mahihirap. Yung bang pangkaraniwang RTC, MTC o ano man yan, yan ba pagka may dinesisyon ng kaso yan? Yan lower court. Alimba, may dinesisyon ng kaso na kailangan makalaya na yung tao. Bubuksan ba ng korte yung kanilang opisina? Hindi. Para antayin lamang yung kailangan dokumento para makapaglabas ng order ang husgado na pinalalaya na yung isang isang nakabilanggo o akusado na may hirap. Hindi. Gagawin ba nila yan? Hindi nila gagawin yan. Halatang-halata yung Sandigan Bayan Nagkaroon ng extension At saka nagtataka ko, cash pa yung binayad. Nagbilangan pa ng pera doon. May bilangan, para silang bangko, may bilangan ng pera. Alam na nila. Yung machine na nagbibilang ng pera. Pinaghandaan Bakit pwede naman check yan Ba't kailangan mong pambilangin yan? Hindi ba? Nakita ko pa, Banco de Oro pa yung mga
nakapulupot doon sa kartucho ng pera eh. Oo. Oh. Matali, no? Doon pala nakadeposito eh. Yung 173 million. Oh. 1 million and hindi. At saka Yung tingnan dinambong. ninyo ang piyansa 1 million para dun sa plunder. Oo. 500,000 naman yata dun sa ilang mga patong-patong na grab case. Mga kaibigan, comparative doon sa halaga na ibinibintang na ninakaw nila, na dinambong nila, gano'n yung 1 milyon? 173 million yung allegedly ninakaw ni Enrile dun sa kickback sa PDAP scam eh. Bawasan mo ng 1 milyon, may 172 ka pa. Kita Kaya ka pa. ang pinambayad ni Enrile dyan, Interest. galing din sa atin. Oo. Yung interest, Wawa halimbawa, tayo. time deposit nyo yung kwarta, Malaki pa yung interest. oo, kita pa rin. Oo. Mas malaki pa yung interest. Ito ngayon, ang problema natin, mga kaibigan. Baliwala na yung plunder eh. Nawala, hindi ba yung na-convict, katulad kay Erap, convicted si Erap. Meron din tayong batas na nagsasabi na sino mang nahatulan ng kasong may kinalaman sa moral turpitude at nahatulan ng parusang kulong na 1 taon pataas ay hindi na pwedeng kumandidato. Hindi na. Disqualified ka na. Wala na. Perpetual disqualification. Oh. Bakit si Erap pinayagan ng COMELEC, inaffirm ng Korte Suprema, hindi nila itinama? Kasi yun ang supposed to be dapat na Magtama. maging trabaho ng Korte Suprema. Hindi mag-interpret di ba? Oo. Itama nila yung desisyon kung mali o tama, hindi ba? Iwasto. Tama. Ang mga kaibigan, inaffirm yung maling desisyon May batas para saan pa ngayon yung batas na yon? Oo. Na yung mga nahatulan ng kasong kriminal na merong Kinalaman. may kinalaman sa moral turpitude paano ngayon yung batas na yun? Tanggalin na natin yun. Wala na. At saka dapat yata magpalit na tayo ng pwesto. Baka hindi nare-realize ng mga maestrado ng Korte Suprema na hindi yan ang trabaho. Yung ginagawa nila ngayon, hindi na nila trabaho. Dapat bumaba na sila dyan pagkatapos kumandidato sila. Oo, Sa tama. legislative branch sila, hindi sila dapat sa judiciary. Oo. Dahil mahilig silang magbaluktot ng batas Gumagawa sila ng sarili nilang batas na iba dun sa sinasabi na talagang mga umiiral na batas Katulad dyan, plunder, ang liwaliwanag niyan. Oo. Pag ikaw, nadimanda ka sa kasong plunder, kinasuhan ka, sumampa ang kaso mo, abay no bail yan. Oo, wala na. Ba't nakapagpiyansa? Humanitarian na niya di ganito gawin natin. Humanitarian daw dahil matanda na. Oo. Ilagay nyo sa batas yun. Oo. I-repeal nyo yung batas. Sana in-incorporate nyo yun. I-amend yung batas. Sana doon sa batas ng mga kriminal at saka yung batas ng plunder, ilagay nyo na lahat yan dyan. Oo. Lahat ng kasong kriminal, kasama ang plunder, basta't ikaw ay matanda na, bibigyan ka ng humanitarian consideration na maaari ka makapagpiyansa. Sana ganon. Tama. Meron bang ganon sa batas? Wala. Hindi nakasulat yun. Ba't nagsusulat ang Supreme Court ng batas? Hindi naman kayo legislative. Judiciary kayo. Oo. Malakas ang loob kasi saan mo irereklamo yung Korte Suprema? Yun na nga ang problema natin. Ang pwede na lang pumutol sa katarantaduhang ginagawa ng Korte Pang-aabuso. Suprema, yung kawalanghiyaan, sobrang kapal na ng muka, taong bayan lang. Tama. Pagka ganyan nakikita nyo, handaan nyo na armas nyo. Maganda na kayo ng armas. Yan ang paganda nyo, hindi yung China. Oo. Di ba? Local pala, no? Paano tayo lalaban sa China kung ang batas natin ganyan? Naku po. Kung itong mga nakaupo na tumatarantado ng mga batas natin,
hindi nga natin kayang girahin, aalma ka pa sa China. Nako. Ha? Maghintay ka na lang na iihi ang mga incheck sabay-sabay para malunod tayo. Yari tayo diyan. Pero umarte ka pa na China, akala mo kung sino yan. Magpapakamatay ako. Tado. Ang talaga magpapakamatay, pumupunta sa pinakamataas na building. Oo. Pagtas tumalong ka ron, yung magpapakamatay yun. Oo. Di ba? Ito naman tarantadong isang Oo. nung isang araw, merong pumunta ron sa LRT. Oo. Akalain mo hindi namatay. Oo. Ha? Dahil pumreno yung tren. Ang nasugatan tuloy yung pasahero. Kada. Baliktad eh. Itong hayop nito, Ang masama, nagbago isip. gusto mo magpakamatay walang yakad, diyan ka nagpunta. Ang daming building dito, sa Torre de Manila ka umakyat. Oo. Oo, pwede ka na doon. Kasi Pwede na eh. ilan na bang Mataas-taas na yon. Oo, wala namang bantay Susunod, doon. pag magpapakamatay kayo, yung mga tumatalon ha, Oo. hindi namin kayo awatin. Oo. Tuturuan lang namin kayo. Kung saan kayo- Papayuan lang namin kayo na sa susunod, mabilisan? kung magpapakamatay kayo, sa mataas-taas kayo pumunta ha. Doon kayo tatalon. Oras po natin, 22 minuto, makalipas po ang alas 9. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Di ba? Kung ganun din lang po ang batas, ha? Merong humanitarian consideration dahil matanda. Oo. O sige, Matanda ka na. payuhan natin sila ngayon. Oo. Tulungan natin ang mga mandarambong. Oo. Total hindi naman tayo makakakuha ng katarungan Oo. kung kokontra tayo sa mga mandarambong. Tama. Ang kailangan pala natin gawin, ibig sabihin ng Korte Suprema, palakpakan nyo yan. Suportahan nyo ang mga mandarambong. Naku Kasi po. matanda na, mandarambong pa rin eh. Ay di sundin natin ng Korte Suprema. Kunyari. Sabi nga any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Di ba? Oo, tama. Sige. Kayong mga mandarambong, mga magnanakaw, Oh, naku. mga walang hiya, dorobo. Ito gawin nyo. Oo. Magnakaw na kayo na magnakaw. Hanggang ugod-ugod Habang na kayo. bata kayo. No. Tularan nyo si Enrile. Naku po. Mula pagkabata, nagpasasa. Oo. Di ba? Hanggang Oo. ugod-ugod. Walang pwedeng kumwestiyon sa inyo. Oo. Ngayon, wag ka lang pahuhuli. Oo. Kaya hindi ka makukwestiyon, hindi ka nahuhuli. Oo. At saka, i-amend natin yung 10 Commandments. Lalagyan. Yan ang bill na iyain mo nga, Peter, pag naging congressman ka. Ano ba bill mo? Dadagdagan natin ng 2 yan. Yung Bakit dalawa? isip mo pag naging congressman si Peter Talastas, ang unang bill niya, Oo. na Dagdagan ng- amyendahan ang 10 10 Commandments. Diba? 10 Diba? yun eh. 10. Gawin 12. Oo. Ang pang-11, Oo. huwag kang pahuhuli. Ang ika-12, pag nahuli ka, huwag kang aamin. Yan. Dalawa pa. Wag na tong Labing-dalawa nga. wag na yung konstitusyon ng amyendahan natin kasi may mga nagpapanukala. Ang sinisisi konstitusyon eh. Ha? Yung konstitusyon, kala mo inano sila nung konstitusyon eh. Inano ba kayo ng konstitusyon? Ba't galit na galit kayo dun sa konstitusyon? Gusto niyong palitan? Wag na yun ang palitan natin. Magpanukala kayo, mga gago kayo, na yung 10 Commandments, amyendahan. Gawin natin 12. Pwede pang 13 yan eh. Oo, pwede Kung pa gusto to. ninyo eh. Oo, ha? Di ba? Gawin, mas maigsi pa nga yun eh. Isipin mo, yan ang gawin nyo, yan ang ipanukala mo, Peter. Sumula tayo kay, kay Speaker. Copy Parnis ang Supreme Court. Oo. Ha? Gawin bill yan. Na kami, Panukalang batas. minumungkahi namin na kayong mambubutas ng batas, kung pwede, pakiamyendahan nyo nga po itong 10 Commandments. Naku. Gaga. Kasi lahat pwede na eh. Oo. Lahat naman pwede. Oo. Di ba? Meron Saka- pa bang hindi pwede sa mga animal na yan? Lahat yan pwede na. Tsaka napansin ko ron, sinermonan yung sandigan eh. Oh? Sabi kayo ay umabuso.
Grave abuse of authority ginawa niyo. Mabuso pa. Naloko. Oo. Samantalang sila yung umabuso eh. Binaliktad eh. Ang umabuso ito Korte Suprema. Kayo magagaling na mga retired justice ng Supreme Court. O si Reynato Puno. Dapat Ano masasabi ninyo dyan? Doon lang sa kaso ni Erap ang liwaliwanag ng pagbaluktot na ginawa ng Korte Suprema Nagdrama pa sila itong sino yun? Yung si Panganiban. Bakit hindi ka nakasulat tungkol doon sa siya decision. Inaabangan mo ka mo. Oo. Ikaw pa nagsabi, abangan. Yung magiging desisyon sa hatol ng Korte Suprema sa disqualification case ni Erap. Wala rin Kinuwento mo pa na mandarambong si Erap, di ba? Kinuwento mo pa kung gaano kababoy si Erap kahit kaharap ang asawa niya at kaharap ka. Paano kikibo yun? Balita ko dyan, yun halos 20 kumpanya ni MVP, official yan. Yun na nga. Siguro, inawat siya. Pati yung Mel Santa Maria, nawala na rin Wala na. Tignan nga natin kung makapagsalita kayo ngayon. Yan mga kaibigan. Ito raw selective justice. Hindi selective justice yan. Twisted yan. Twisted justice. Ang tawag dyan. Hindi selective. Matagal nang selective ang justice. Ito, tignan mo matagal na. May mga nagsasabi talaga, tignan mo. Ito sa Amerika ito Twisted. Sabi nung ang pangalan ni Will Rogers. Hindi ko lang nakuha kung alam mo itong mga coach na ito, mga matatagal na ito una pa nga silang nakahalata sa mga abogado Kasi mga maestrado, tandaan nyo, abogado yan. Ang mga judge, abogado rin yan. Ay kadalasan nga yan ang talagang nagpapagulo ng bansa tinan mo, di pinagugulo nyo bansa. Sino gumawa niyan? Kami ba? Hindi naman abogado yung mamamayan Kayo ang abogado Supreme Court Tama. Di ba? Oo. Isipin mo, ginulo ninyo yung batas tungkol sa plunder. Walang piyansa yan, binigyan nyo ng piyansa. Anong humanitarian? Sana kung mamamatay na yan, ba't si Gloria walang humanitarian? Oo. Ayun talagang malala ang sakit na ilang beses inopera yun Si Gloria hindi na Hindi na makalunok. Estatwa na lang yata. Yung leg di na maigalaw Hindi na Diba? makalunok Mukhang bruha na nga Nakita mo yung buhok ni Gloria, mukhang bruha na. Hindi na nagpapagupit. Ayun, wala humanitarian yun. Meron. Yun yung sinasabi ni ni Amal Clooney nung asawa ni George Clooney. Ito tinan mo, sabi nung isang matalino na dayuhan. Ang pangalan niya, Will Rogers. Ang sabi niya, we don't give our criminals much punishment, but we sure give them plenty of publicity. Ano tawag mo dito? Yun na. Ayan na. Ayan Hindi ba yan ang usapan ngayon? Kasi yan ang laman ng dyaryo. Yan ang laman ng TV. Yan ang laman ng radyo. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Kahit saan. Kahit saan. Ultimo sa Bukawi. Sa Saunabat. Naku po. Sa Kabaret. Sa barberia. Yan ang pinag-uusapan lahat Hindi ba? Tatawa-tawa yung taong bayan wala pala kayo kay Enrile. Wala Magaling kayo kay talaga Enrile. Alam mo, imbis na kundinahin, bilib pa kay Enrile dahil napanood na kayo dahil nakumbinsi yung Korte Suprema. Ultimo sa Pacho Papa Patyo Papa. Sa Pacho Papa. Yung Barnione. Oo. Pinag-uusapan yan Isipin ninyong, tama di ba yung sinasabi, we don't give our criminals much punishment, but we sure give them plenty of publicity. Yan Hanapin nyo sa Google, nandun yan. Mga kaibigan. Ang dami pang nakakahiya na sinasabi tungkol sa mga katarantaduang ganyan, yung pagbaluktot ng katarungan ng batas. Ang totoo daw talaga yun. Mga kaibigan ang totoo po nakakakuha nito. Kakawalang gana na
Sa totoo lang po, mga kaibigan, kung pwede lang umawak ng Armalite, uunahin ko ng puntahan yung Supreme Court eh. Magbabalik po tayo ang programang Hataw sa Balita at Komentaryo pagkatapos po ng ilang mahalagang mensahe mula sa A-Tri Media Broadcasting. Magbabalik kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting. A-Tri Media Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng A-Tri Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batigang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting. DWBL 1242, A-Tri Media Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Alas 9:34 na po ang ating oras. Ng Oxybrite. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Oxybrite. Okay, who wants to solve the problem on the board? Mama! Sige, Samora, to the board. Aray! Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Mahigit 24,000 public school students mula sa Davao Oriental, Pangasinan, Cavite, Iloilo at Negros Occidental ang binigyan ng mga bagong classroom na ipinatayo ng PAGCOR sa pamamagitan ng matuwid na daan sa silid-aralan school building project nito. Sa 482 naitayo mga silid-aralan, 110 ang ipinagkaloob sa 24 public schools sa Davao Oriental, 98 sa 17 public schools sa Pangasinan, 75 sa 7 public schools sa Negros Occidental, 87 sa 14 public schools at 112 sa 12 public schools sa Cavite. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Cristino Nagyat Jr., layunin ng proyektong ito na tugunan ang kakulangan sa silid-aralan ng maraming public schools at palitan ang kanilang mga sirang school building ng mas disenteng pasilidad. Sa ngayon, umaabot na sa 10 bilyong piso ang pondong inilaan ng PAGCOR para sa school building program ng ahensya.
Noong nakaraang Hunyo, umabot na sa 1,739 classrooms ang naipatayo ng PAGCOR sa buong bansa sa tulong ng Department of Education at Department of Public Works and Highways. Libo-libo pang mga silid-aralan ng kasulukuyang ipinapagawa ng PAGCOR sa iba't ibang probinsya, kabilang narito ang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda noong 2013. Magpapatuloy po tayo. Ito sinasabi, di ba, humanitarian. Matanda, may sakit, arte, di ba? Nung magbigay na statement sa media, sinabi, babalik na agad sa Senado. Oo, isang linggo lang daw. Kaya. Yung ba, binigyan mo ng humanitarian? Oo. Dahil matanda na, may sakit? Ha? Balik trabaho. Yung ba binigyan ng humanitarian? Yung humanitarian, talaga halimbawa, pag kami, siguro, hindi mo maalis yun. Kung may sakit na. Talagang hindi na pwede. Kahit na dumalo sa pagdinig ng kaso niya, hindi niya na kaya. Diba? Talagang, na yun, yung may tanning na talaga. Diba? Malapit na ang the end is near. Oo. Diba? Wala eh. Hindi naman nabakas dun eh. Yung sinasabing humanitarian. At ang masama, ang sabi, yun daw Sandigan Bayan eh. Bubuso. Ang sabi ho dito, atin na ninyo, baliktad eh. Ito. Ano sabi nung decision? Gumawa sila ng grave abuse of authority. Umabuso daw ang Sandigan Bayan kung bakit hindi panayagang mag-bail. Ito si Enrile. Bumanat pa, no? Hindi sila nag-touch dun sa sa tawag dito detalye ng plunder law dahil alam nila maaano sila doon. Mabubutasan kaya nagpaawa effect yung ginamit na palusot. Yeah. Sinasabi, for humanitarian reason, dapat pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si Enrile. Ba? Sapagkat 91 years old na, pagkatapos lagi pang may sakit. Yun ang sinasabi. Paano? Ayan, Ito, malakas pa pala sa kalabaw. Paano yan? Basahin natin. The majority decision, ito raw, yung decision ng mayorya ng mga maestrado. Sinabi nila, Sandigan Bayan committed grave abuse of discretion in denying Enrile's motion for bail. It said that the principal purpose of bail is to guarantee the appearance of the accused in the trial. 1 million, guarantee na yon. Hindi naman natin sinasabi dito na si Enrile tatakbo pa o lalayas ng bansa, magtatago. Sa edad niyang yan, hindi niya na magagawa yun eh. Wala na. Sa edad niyang yan, una, hindi niya na magagawa yun. Oo. Bakit mo sasabing yung ginawa mong pang-aabuso sa iba mo ibibintang? Oo. Kay ang Supreme Court ang gumawa ng abuse of discretion, abuse of authority. Kayo yung umabuso, kayo ang gumahasa sa kapangyarihan ninyo. Ginahasa ninyo ang inyong kapangyarihan. Sa hindi na, sinasabi, kahit na hindi sabihin ni Leone nito, alam na namin ang interpretation eh. Hindi namin kailangan maging katulad ninyo na mga maestrado pa ng Korte Suprema. May nabasa pa nga ako eh. Sa ibang sabi sa Amerika, ang paniwala nila, ang batas, hindi dapat abogado gumagawa. Tama. Ang dapat, ang batas ginagawa ng pangkaraniwang mamamayan. Di ba yayabang nito mga abogado pagka yung Gagawa sila. Pagka yung magsisitakbo sila, si Miriam nga, ang lakas ng bintilad ng air condition sa ulo niyan eh. Ventilador. Kailangan daw mga magiging senador, graduate ng UP, mga Hindi, mali ka. Yung mga hidropot na yan na nagsipag-aral kung saan-saan, hindi naman nila ginagamit pag nakatapos sila, na-acquire na nila yung talino. Hindi naman nila ginagamit yan para sa kapakanan ng bayan nila eh. Ginagamit pa nga nila yan laban sa
kapakanan ng bayan nila, Oo. ng bansa nila. Pansarili. Oh. Hindi ba? At saka yung mga yan, mga kaibigan, sabi nga hindi dapat abogado ang gumagawa ng batas. May basis yan. Alam mo sa Amerika, ang mga humahatol, jury. Merong jury system. Hindi mga abogado yun. Mga simpleng mamamayan yun. Hahatol sa isang criminal case, biro mo. Yan, yan sa Amerika eh. Dito, hindi. Puro andyan sa abogado. Ang justice, puro abogado. Ang ibig lang sabihin nung ganito. Ang ibig lang sabihin nun, bakit pangkaraniwan tao ang dapat na gumagawa ng batas? Oo. Kasi yung mga pangkaraniwang tao nakakaalam at dumadanas. Hindi ba? Tama. Kung paano dapat maging makatarungan. Kasi hindi na nila sila alam yun eh. Yung mga abogado, hindi na nila alam yung tunay na, yung katotohanan eh. Oo. Alam mo, pag dinipensa ka ng abogado, kahit wala kang kasalanan, pwede niyang palitawin na may kasalanan ka. Yun namang may kasalanan, pwede niyang palitawin na walang kasalanan. Bakit? Kasi naandun ang isip niya na lang sa napag-aralan niya. Wala na sa katotohanan. Yun ang totoo nun. Halimbawa, ang Overseas Workers Welfare Administration, OWA. Hindi ba ang ano niyan ang main thrust niyan tignan ang kapakanan, alagaan ang kapakanan ng mga OFW. Tama. Bakit sa composition ng mga nakaupo dyan walang OFW? Yan lang. Oo nga. Oo. Di dapat halimbawa, yung hanay ng mga manggagawa, organisasyon ng mga manggagawa, pwede mo bang gawin presidente nun yung employer? Di siyempre manggagawa din. Oo. Hindi ba? Oo, sila. Ganun yun Bakit? Sila nakakaalam ng kalagayan nila Tama. Ang alam ng pangkaraniwan tao, yung katotohanan na nangyari base sa katotohanan. Mga pangyayari base sa katotohanan. Tama. Hindi base sa libro na pinag-aralan ng mga abogado. Di ba? Oo. Ganun po yun Oo. Isipin ninyong laking iskandalo nito. Yun lang kay ERAP paano? Bayad lahat Oo. Nabayaran sila kay ERAP Nakinabang sila kay ERAP kaya walang pumuna nung kay ERAP. Yung garapal yun. Walang ipinagkaiba yun dito sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng pagbibigay ng piyansa kay Enrile. At saka yung disqualification case ni ERAP. Parehong nilabag ng Korte Suprema ang batas. Oo nga. Sa kanilang desisyon, hindi nila ginamit yung batas Pareho nilang sinira yung batas sa disqualification ng mga may kasong involving moral turpitude. Especially plunder yan. Kaso ni ERAP, convicted yan of a crime involving moral turpitude. Akalain mo i-affirm ng Supreme Court yung katarantaduhang desisyon ng COMELEC? Ano tawag ninyo sa kaso ni Singson? Yung anak ni Ronald Singson. Na-convicted din. Convicted po yan sa Hong Kong. Nakulong pa nga yan, nag-serve ng sentensya ng parusa. Nakulong. Pagkatapos pinayagan ng COMELEC na kumandidato. At ang masama, inaffirm, kinatigan ng Korte Suprema na pwedeng kumandidato yon. Ang liwanag ng batas Isang taon ka nga lang, yung parusa mo, isang taon lang pataas. Hindi ka na pwedeng kumandidato Tama. Si ERAP habang buhay. Ang sentensya niyan, damuhong yan. Convicted yan. Ano pinagkaiba nito? Spoiled ang plunderer sa Supreme Court. Ibig sabihin, baka may plunderer din sa Hanay nila. sa mga justice. Hoy. Oo. Kasi inihahanda nila yan para
kung sila man masabit dyan sa plunder, aba hindi sila makukulong. Makakapagpiyansa sila. May jurisprudence. Kasi ito na ho yun jurisprudence yan, yung sinasabi ni Rose. Pwede dapat gamitin yung decision na yan Sa iba. ng mga maliliit na tao, ng mga taong walang pera, na walang pansuhol kay Bersamin. Walang pansuhol kay Hardelesa. Kanino pa? Sino pa? Yung mga yung tarantadang Peralta ba? Peralta tsaka yung isa, yung galing sa sandigan ng mga luko-luko. Sandigan ng mga luko-luko yan Isipin mo yung dalawang maestradong galing doon na sumintensya kay Erap. Nagkumbik kay Erap, humatol kay Erap na ikaw, mandarambong ka. Kaya ikaw inaatulan namin na mabilanggo ng habang buhay. Hinatulan nila. Ngayon, na-promote ngayon sila. Naging maestrado sila ng Korte Suprema after a while. Di ba? Sa pangahatol. Ngayon, nung desisyonan yung disqualification ni Erap, ano sabi nung Di Castro? Yung babae, Teresita Di Castro ba yun? Naawa daw siya. Naawa ako kasi kinumbi ko na yan. Gaga! Gagang maestrada yan. Bakit to? Ang paghatol hindi binabase sa awa. Parang Enrile naawa sila. Sana kung ang pinag-uusapan natin may kasalanan ba yan o wala Hindi yun Liliwanagin mo lang yung batas Sasabihin mo lang kung tama o hindi yung ginawa ng COMELEC. Ba't nagsalita itong tarantadang ito na maestrado na sasabihin mo, naawa ako kasi kinumbi ko na yan Loko talaga. Batas kasi, sabi nga Duralex said Lex. Sabi, the law may be harsh, but it is the law. I-apply mo. Pwede awa, kailangan dyan away. Di ba? Bakit mahal ng tao si Duterte? Kasi, mga kaibigan, kung iaasa mo nga naman sa Supreme Court, tingnan ninyo mga kriminal, nakakalaya. Kay Duterte, hindi na pwede yan Hindi, sakaling kanya. Ito na ang kailangan natin, si Duterte na yung pumatay, nag-hold, dapat pumatay sa taxi driver no isang araw. Sa Davao. O kahapon, patay na. Patay na ba? Happy condolence. Happy condolence na lang. Sabihin nun, hindi na makakapang-hold up yun. Patay na Kasi kung ba yun, malamang mang-hold up uli yun. Di ba? Kahit maikulong mo yun, makalaya yun, gagawin pa rin yun. Ano sabi ni Erap, mababa raw ang krimen sa Maynila? Mababa nga. Isa ring ilusyonado yan Kasi, kahapon lang, nagbarilan yung pulis, dalawa Oo nga, sa Tondo. Pulis Maynila, ang baba ng krimen, di ba? Walang krimen. Krimen ba yan? Araw-araw may papatayan dyan. PO2, nagbarilan. Hindi pa yun. Meron pa. Pulis ninakawan ng motor. Ang baba ng krimen, mga kaibigan. Pulis na lagi involved ba? Ang baba ng krimen. Isang araw makakabalita ka dyan Pulis, kinikilan. Inold up. Pulis, kinikilan mo. Inold up nga Yun ang dapat pangikil. Stop ng anak ni Erap, hinold up sa Maynila. Mababa ang krimen. Binaril. Hinold up at binaril pa. Ito maganda. Yung mangkukulam na bruha, na barangay chairman, na peking barangay chairman ng peking barangay. Aba, sulat ng sulat sa kolom yung mga taga-sulat niya. Si Ricky Magnanakaw Sunga. At saka si Tony Magnanakaw Ray Magnanakaw Salaw. Alam mo, sinusulat nila para sa kolom ni Ligaya. Abay, okay yung peace and order sa Maynila. Ang ganda. Maganda. Walang krimen. Loko. Lumabas yung anak niya sa bangko. Ang pangalan, Joy. Anak ni Ligaya Santos. Paglabas ng bangko, inagawa ng bag
Naku po. Walang ng krimen. riding in tandem mo, bruha, gaga. Walang krimen. Buti nga sa inyo. Mababa ang krimen. Sinungaling kayo eh. Sa inyo nangyari. Mababa ang krimen. Oo. Eto. May tawag mga text ng text sa akin eh. Oo. Ay sana kung pumunta. Meron nagtatanong sa akin, mananalo pa ho ba si Erap Oy. sa mga ginawa niyang yan? Wag naman ho kayo magagalit. Kasi ako pag ninatanong, natatawa na lang ako. Oo. Ngayon, eto tatapatin ko kayo. Wag naman ho kayo magagalit kayo mga nagtatanong. Oo. Kung akin pong itatama lang ang tanong. Mali po kasi yung ganun tanong. Mali. Na tatanungin ninyo kami kung mananalo pa ba si Erap sa Maynila. Mali eh. Ang dapat na tanong ganito. Ano? May natutuwa pa po ba kay Erap? Di ba? Tama. Ganun ang tanong. Hindi yun kasi huhulaan natin yung eleksyon pag sinabi mo Oo, tama. mananalo pa po ba si Erap? Walang hiyayan. Walang kasing walang hiyayan. Di ba? Ultimong mga ninuno niyan, yung mga ninuno niyan, sinusuka yan eh. Si Erap. Isusuka ng mga ninuno niya yan. Kung nakikita yung mga pinaggagawa ni Erap ngayon. Isipin ninyo. Sabihin nyo, kasi pagka sinabi nyo mananalo pa ba si Erap, mahirap po, hindi kami manghuhula. Alam nyo, kahit na ubod na saksakan ng baho yan, convicted nga yan eh. Convicted yan sa kasong pandarambong. Sana kung ang kaso lang yan eh, libel. Nagsabi ka ng totoo, dinimanda ka. Libel yun, di ba? Tama. Nakakahiya ba yun? Iba hindi. Sa mga media, karangalan yun eh. Medalya namin yan eh. Nung araw, pag wala kang libel, hindi ka media man. Hindi ka acknowledge, hindi ka recognize sa lipunan ng mga nasa media. Tama. Yun. Ang kaso mo, dinambong mo pera ng taong bayan. Yun ang masakit. Di ba? Sana kung pera lang ni Pangilinan ang dinambong mo eh. Binawi mo, hindi dambong tawag na pag si MVP ang pinikti mo, binawi mo lang yun. Binawi. Kaya nga, sana nga ganun lang. Yung pera lang ni Yuchenko, ang dinambong mo. Yung share lang. Okay lang yun, isang tao lang ang pinirwisyo mo eh. Di ba? Ito'y taong bayan eh. Pera ng SSS, ninakaw ninyo. GSIS, ninakaw ninyo. Kaninong pera yan? Pera ng mga Sa teacher wedding. Pera ng mahihirap yun eh. Tumataya dyan, mahihirap. Kaya ngayon kung kikila nila, mga mahihirap eh, mga nagtitinde. Di ba, mga bendo? Walang patumangga. Diyan kayo nabubuhay sa dugo at luha niyan. Hindi ba ninyo naiisip si Carmi Martin pag ginagawa niyo yan? Si Carmi Martin, karma. Di ba? Tama. Jesus Mariose po. Ang baba ng krimen sa Kaninang madaling araw bukod dun sa kahapon, nagbarilan yung pulis. Patay yung isa. Patay siya. Pagkatapos yung isang pulis ninakaw yung motor niya. Pulis, ninakaw yung motor mo. Tarantadong mga pulis ito. Tumawag nga raw. Sabi, tumawag ako dyan sa MPD. Sino ba kako happy ng MPD? Nana. Kako, may ginagawa pa ba ang pulis? Nana. Nana. Kaya pala nana nilagay dyan. Nana laging nana. May pulis ba ron sa may pinangyarihan ng barilan? Nana. Mga kaibigan, kaninang madaling araw may binaril na naman doon sa gagalangin naman. Barangay yan napakinggan ko to kanina sa balita. Ano ito? Sakwa doon sa may barangay 183 gagalangin. Matanda na binaril patay. Mababa ang krimen. Ang baba, di ba? Pur barilan na. Nung ma-hold up nga yung stop ni JB Ejercito, di ba? Nakasakay sa taxi, hinold up, binaril Ang baba ng krimen. Doon sa Quirino Avenue, di ba? Sa Malate. Yun namang anak ni Ligaya Santos, ang pangalan Joy. Sino ba yung Ligaya Santos? Ito How much is that doggy in the window? Siya yun yung sa bandang huli.
may column yan na hindi naman siya sumusulat. Dalawa sumusulat, yung parehong magnanakaw na reporter dati. Parehong may kaso ng pagnanakaw, ha? Yung mga punyeta na yan, wala raw krimen sa Maynila. Naku po. Ha? Ito, ano tawag mo rito, yung na hold up yung staff ng anak ni Erap. Ito na lang, yung recently, sila na nagsasabi na mababa ang krimen, yung mismong anak niya, inagawa ng bag ng riding in tandem paglabas ng bangko dyan sa Adriatico. Adi ang baba ng krimen. Walang krimen eh. Wala. Nagaw yung bag. Tapos mumurahin mo yung mga pulis. No. Luka-luka talaga itong mga punyetang ito kung ano-ano mga pinagsasabi nyo. Kasi kaya binabalikan agad kayo eh. Kayo nagiging biktima ng sinasabi ninyong mali eh. Di ba? Tama. Eto magbasa tayo ng ilang mga text ha. Eto may text dito. Ikaw kaya magbasa? Rose, dito ka lumipat ka rito. Ayan, may microphone tayo dyan. May microphone tayo dyan, ha? Basahin mo nga. Ayan. Ayan. Ha? Basa mo muna, ha? Basahin nyo ni Peter. Selective justice talaga ang Kwarta Suprema. Kawawa naman ang mga mahihirap. Konti ang ninakaw, wala silang special accommodation, humanitarian reason at human compassion. Yan daw ang basihan kaya nakapagpiyansa si JPE. Lalo lang lalakas ang loob ng mga matatandang mandarambong na tulad ni Erap, Binay, hindi sila makukulong at mananagot sa mga kasalanan nila. Laging hospital arrest, house arrest, dapat sa mga ito cardiac arrest. Ayun. Yan, sabi ni Roy Valbuena ng Antipolo. Ito naman, si Archie Guerrero, Tondo, Manila. Good day, Kapersi, gumawa na naman ng Kwarta Suprema ng kagilagilalas na unpopular decision granting suspected plunderer JP Enrile ang dahilan daw katandaan for humanitarian reason. Sana pati yung daan-daan na matatanda nakakulong na mahirap sa munti, palayain na rin. Tama naman si Kasi dating pulis yan eh. Inspector yan, di ba? Lieutenant. From Rudy ng Manila, good day po Kapersi at Kahataw. Dapat tao na ang gumawa ng paraan para maputol ang masamang gawain ng mga taga-gobyerno at politikong tiwali. Salamat po. Alam mo, pagka hindi pa si Duterte naging presidente ngayon, wala na itong bansang ito. Wala na tayong pag-asa. Matatamo na lang natin ang hustisya sa panahon na ang mamumuno kamukha ni Duterte. Kayo dyan sa Maynila, kamukha ni Lim, ang dapat nyo dyan. Yan, ang tama. Katropan Donald ng Santa Maria, Tondo, Manila, wala na ang pagkatino talaga itong lipunang ito. Binaboy na ng todo at nilapastangan ng todo ang tamang mga batas. Talaga dito, sobra-sobra din talaga pagiging adik sa kawalangyaan. Yang mga hukom na de animal dyan sa Kwarta Suprema. Kaya nasa ating taong bayan talaga ang kapalaran nitong bansa nating agaw buhay na sa kahayupan. Salamat po. Ayan. Okay, from Marvin Kapili ng Manugit, Tondo, Manila. Di ko lubos maisip kung bakit pinagpiyansa ng Korte Suprema si JPE gayong wala namang bail yan dahil maliwanag na pandarambong sa pera ng taong bayan yung ninakaw nila. Yun din ang pangbayad sa piyansa. Salamat po, Boss Percy, Hataw Team. God bless. Para po sa mga maestrado ng Korte Suprema. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Stupid! Puro kayuhin. Hindi marunong. Hindi, kapapangan si Makati. Sabi niya, puro kayo in. Puro kayo in. Paalam na tayo. Okay, hanggang sa Lunes pong muli. Ito po si Rose Navenan. Po naman si Peter Calastas. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at Komentaryo ni Ka
Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si atong mama. Buhay po kayo. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, pansamantala po kami magpapaalam. Babalik bukas sa ganito ring oras timpilan. Ang tabayanan po ninyo, susunod na si Dr. kuha natin, ano? Saan ba yun? Si Dr. Bien, andyan na ba? Oo, nandyan na eh. Sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Babalik po kami sa Lunes na, ho. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Justice! Bersamin! Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plus